Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Welcome sa St. Paul United Methodist Church online morning devotion. Samahan nyo kami from 6 o'clock in the morning, Lunes hanggang Sabado online, at meron na po tayong face-to-face prayer covenant tuwing Sabado ng alas 6 ng umaga, at sasamahan nyo po kami sa conference room. Sa umagang ito, hayaan nyo at samahan nyo kami sa pagbasa mula sa aklat ni Lucas, chapter 12, verses 32 to 34 lamang ang aking babasahin at NIV version. Do not be afraid, little flock, for your Father has been pleased to give the kingdom. Sell your possessions and give to the poor. Provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, where no thief comes near and no moth destroys. For where your treasure is, there your heart will be also. Napakagandang pakinggan nga po na pinapaalala sa atin ng ating Panginoon na huwag kayong matakot sumunod sa Kanya. Huwag kayong matakot na maniwala sa Kanya, sapagkat ang ninanais lamang niya para sa lahat ay bigyan tayo ng maayos na buhay para sa ating sarili, dahil sa buong pagmamahal na pinagkakaloob niya sa atin. At sabi niya, isa sa mga bagay na dapat nating alalahanin at buong linggo na natin tinatalakay, kung saan ang treasure natin. Saan nga ba po? Ano ba ang itinuturing yung treasure nyo? Gaya ng sinasabi niya, materially sell your possessions and give to the poor. No? At sabi nga niya, provide purses for yourselves that will not wear out, a treasure in heaven that will never fail, na hindi ka mananakawan no masisiraan man. Alam ho natin, nung panahon ng pandemya, no, ang ating savings nagdi-deplete kasi wala ho tayong trabaho, no, hindi tayo makalabas. Gastos lang tayo ng gastos. At ang mga bagay na atin inakalang, no, presyo sa atin, isa-isang nasisira, no? Mga bag, mga sapatos, mga damit na sa katagal-tagal ng pagkatago at hindi paggamit nasisira. Pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang pagtago natin ng treasure ay okay lang, sapagkat dapat din naman tayo matutong mag-ipon, no? Save for a rainy day. But sinasabi rin ng Panginoon na ang priority mo sa pag-save ay hindi lamang sa mga material na bagay. Dapat mong i-prioritize mas lalo ang pagsunod at pagkakilala sa Panginoon. Sapagkat sabi nga, for where your treasure is, there your heart will be also. Pinapala sa atin na napaka-generous ng ating Panginoon. At kung matatandaan nyo yung isang kwento ng isang lalaki kung saan wala siyang ginawa kundi magtanim, mag-ipon, bili siya ng bili ng mga warehouses kung saan doon niya nilalagay ang kanyang kayamanan. At nung napanahon punong-puno na to, sabi niya, ayan, pwede na akong mag-retire, no? At gagamitin ko lahat itong inipon ko. Ngunit ang sabi ng Diyos sa kanya, hangal, ngayong gabi kita kukunin. Paano na lahat yung naipon niya? Ito'y pinapaalala sa atin ng Panginoon na pag tayo nga naman ay namatay, iiwan natin ang mga Lord. Oo, maaring tayo ay nag-iipon hindi lang para sa ating sarili, kundi sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit, huwag nating bigay ng panahon ang pag-ipon na hindi natin binibigay pang panahon para sa Diyos. No? Naalala ko po, no, nung ako po ay retire na, yun din po ang aking paniniwala. Paano na? No? Kung kumikita ko noon na malaki, hindi nagkakasya, paano pa ang pension ko kapag ako'y nag-retire? Ngunit, sabi nga ng Panginoon, follow me and you will never be hungry. And totoo po yun. Sa kahit ho kaliit ng aking pensyon, napapagkasya namin mag-anak.
Nakakakain kami 3 times a day. No? Nakakakuha rin po kami ng kasiyahan sa pagbili ng mga gamit namin na gusto, ang pagkain na gusto namin kainin. Sapagkat yun ang pinangako ng Panginoon sa atin, na kapag tayo ay sumunod sa Kanya at ituri nating treasure siya over and above material and the materialistic world that we live in, He will give us and provide for us. He will be supportive of us. Hindi tayo magugutom. Sabi nga nila, buti pa mga ibon, no? Naniniwala na mapagkakaloob ng Panginoon ang pagkain sa kanila araw-araw. Gaya din ng mga halaman na nadidiligan at naaarawan. Tayo pa kaya na ginawa niya sa kanyang wangis. Alam mo nyo, God's provision is endless for as long as you treat Him also that way. Bakit? No, because God loves us. And even if we don't love Him back as much as He does, He still gives us what is due us. He will never leave us. Nung ako po ay nag-retire, isa sa aking kinakatakutan ay magkasakit. At tunay nga po na nangyari yun sa akin. Last month lang po, inatake po ako sa puso. At ang una kong inalala ay paano namin kakayanin ang pagdadaanan kong pagpapagaling. Ngunit ang Panginoon, sa kanyang kabutihan, dahil ako ay nagpasyang sumunod sa Kanya at nagtiwala sa Kanyang pagmamahal at provision, hindi na po ako dinisappoint. Nang dumating sa panahon kung saan sabi ko, Lord, saan ko kukunin ang pera? Paano na ang pamilya ko? Paano na? And sabi ko, dahil hindi ko to kayang i-control, Lord, or gawin, inaalay ko to sa iyo. I surrender myself and my condition to you, Lord. And whatever you will for my life, I will follow. And true enough, He let me live and gave me a second life. He provided. Sa akala ko na hindi magkasya noon ang retirement ko, no? Which is what? One-fifth of what I used to earn. And yet, napagdaanan ko yung aking operasyon. Napagdaanan ng aming pamilya ang gastos na ito. At nandito ako. Kung kaya't sinasabi ng Panginoon, for where your treasure is, there your heart will be also. And if you treasure the Lord, He will treasure you as well. And He will provide. He will never fail us, Lord. And when we surrender and humble ourselves and give our lives for Him, He will appreciate it more than anybody else. And you will discover that God exists, God loves you, and that God will always be in control. And therefore, when you give it to your life to Him, He will let it thrive. And I am a living proof of that. Kung kaya tayo po, magtiwala lamang. Gawing siya ang mas mahalaga sa ating puso. Magsilbi. At you will be surprised and amazed at what He can do in your life. Samahan niyo akong manalangin. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa inyong kabutihan sa buhay ko at sa aking pamilya. Sa kabila ng pinagdaanan namin, Panginoon, kayo ay nandyan para sa akin at lalo pat para sa kanila. Dinalhin niyo kami through the storm, Lord God, and today I am appreciative, Lord, of the second life you gave to me, and the promise, Lord God, that you will always provide, especially for my family. May I never fail you, Lord God, and I will always be grateful that you never left me, and so I will not also. All in Jesus' name,